Mga kababayan, magandang araw po ng Miyerkules, October 2, 2024. Meron po tayong latest na update sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, sa mga hindi pa po nakalike at nakasubscribe sa ating YouTube channel, ilike nyo na po ang ating channel and pahit ng notification bell para notify po kayo sa ating mga susunod po na latest weather update. Unahin na po natin ang lokasyon po nitong si Super Typhoon Julian. As of now, 245 kilometers west of extreme northern Luzon po ang kanyang lokasyon at meron pong lakas ng hangin na nagme-maintain po ngayon sa 195 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro. Ang bugso niya po ay nasa 240 kilometers per hour pa rin po. Pa northwestward po ang kilos sa bilis po na 10 kilometers per hour. Kahapon nga po ay lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong si Super Typhoon Julian. Pero saglitan lamang po. Ngayong hapon po ng Miyerkules sa ganap po na alas 2 ng hapon, inaasahan po na muli itong papasok ng PAR or Philippine Area of Responsibility. Ipapakita ko po sa inyo ang track ng system, no? Ito mong weather radar natin na kung saan ay makikita po natin, no? Yung pagpasok niya, ito po, no? By October 2, ito po ay unti-unting papasok. By October 3 po mga kaibigan, ito ay nasa loob na ng PAR. October 3, alas 2 ng hapon, ito ay unti-unti na lumalabas. At asahan natin, by Friday po, October 4 sa galap po na alas 2 ng madaling araw, ito po ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ayon na rin po sa ating nakuhang update, ito pong si Super Typhoon Julian mga kaibigan ay nag-record po, no? Ito po ay lumihis or bumalik po yung kanyang direksyon papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po within 24 hours ang magiging lokasyon po nitong si Super Typhoon Julian ay nasa 270 kilometers northwest of Itbayat, Batanes. After 48 hours naman po, meron po siyang layo na 405 kilometers north of Itbayat, Batanes, and after 72 hours, ito na po yung sinasabi natin na unti-unti na siyang lalabas ng PAR 680 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Unti-unti po yung lalabas mga kaibigan, pero bago po yan lumabas ng ating PAR ay magbibigay po siya, no, ng malawakang pag-ulan sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Kasama na rin po dyan, eto nga pong North Luzon. Asahan natin, dito naman sa may bandang Central Luzon, yung trap naman po, no, nitong Super Typhoon Julian o yung lakas po ng hangin niya nakapalibot sa vicinity po ng Central Luzon, yun po yung makaka-apekto. So, Central Luzon, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, asahan po natin ng maulap na kalangitan dyan. Asahan din ng mga posibleng pagbugso ng pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil po sa trap nito nga pong si Super Typhoon Julian. Ngayong araw din mga kaibigan ng Wednesday ay meron din po tayong class suspension or wala pong pasok sa ilang bahagi po, no, all levels ng Cagayan Valley. Region 3 po ito. Ito po yung mga lugar, Uyugan, Batanes, public at private po wala pong pasok. Calayan, Cagayan, public at private po, wala po kayong pasok dyan. Preschool to senior high school. Ilocos Region po, Region 1, na Binmaley, Pangasinan, kasama po dyan, no, public and private. At sa mga lugar po na hindi ko nabanggit, dyan sa may bandang Pangasinan, makipag-ugnayan po tayo sa ating LGU. Dahil posible pong magbago, no, yung class suspension, depende po sa lagay po ng panahon. Inaasahan din po sa Dagupan City, ay na rin sa ating latest update, wala din pong pasok preschool, senior high school, private po at public. Inaasahan din mga kaibigan na magbibigay din ng malawakang pag-ulan. Ito nga pong si Super Typhoon Julian sa muli niyang pagpasok dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of now, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Medyo mahina na po ito sa area po ito ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and western portion po ng Pangasinan. Kaya po wala pa rin pasok hanggang ngayon. Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, yung mga lugar po na yan, naasahan po ang storm signal number 1. Kasama rin po mga kaibigan, ito pong area ng Benguet, Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, northern and western portion po ng Isabela, at northwestern portion po ng Nueva Vizcaya. Yung lakas po ng hangin dyan ay papalo po sa 39 to 60
kilometers per hour. Medyo malakas din po ito mga kaibigan. So nakataas pa rin ang storm signal number 1. So mag-antabay tayo sa ilang kaganapan dahil kung titignan po ninyo, patuloy pa rin nagbibigay ng malawakang pag-ulan. Ito nga pong si Super Typhoon Julian. Asahan natin na hindi pa ito hihina sa paglipas po ng ilang mga oras. Paglabas niya ng PAR sa Friday po, doon pa lamang po siya unti-unting hihina mga kaibigan. Apektado rin po ang area ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes at Cagayan, at asahan natin dyan ang rains at with gusty winds o yung pabugso-bugsong malakas po na hangin. Kahit po minsan walang pag-uulan, yung bugso po ng hangin, yun po yung nakaka-apekto, minsan mas delikado po yun. So mas magandang manatili na lamang po tayo sa ating mga kabahayan kung wala naman po tayong importanteng gagawin sa labas. Tulad ng aking sinasabi, pinag-iingat din po ngayon ang Central Luzon, the rest po ng Cagayan Valley, at asahan dyan ang maulap na kalangitan dahil po sa trap po nitong si Super Typhoon Julian mga kaibigan. Naitala din po na itong si Super Typhoon Julian ang pinakamalakas po na bagyo ngayong taon po ng 2024. And ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa, sa natitirang buwan po ngayong 2024 bago po magtapos yung taon na ito, asahan din po ang mga sunod-sunod na bagyo na papasok po sa ating bansa mga kaibigan. Dahil pa rin yan sa climate change at pabago-bagong panahon. Mga kaibigan, meron din po tayong gale warning system dito po sa ilang bahagi ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Lalo-lalo na po yung mga maliliit na pangkaragatang sasakyan natin. Mas maganda, wag na po kayong pumalaot. Delikado po tayo sa banta nga po nitong si Super Typhoon Julian at yung lalo na po yung malakas na hangin. Mabilis po tayong aalunin ng hangin kapag pumalaot kayo ng ganitong klaseng lagay po ng panahon. So mas maganda, wag na muna tayong umalis at wag muna pumalaot, mag-stay muna sa ating mga kabahayan. Mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, kapag ganito pong may sakuna tayo, meron tayong banta ng Super Typhoon, pinapaalala ko na dapat maging handa tayo. Ngayon pa lamang po, yung mga mababang lugar, especially diyan nga po sa may bandang area ng Batanes, kasama na rin diyan ang Metro Manila mga kaibigan, maglinis tayo ng ating mga basura na nakabara sa mga kanal, dahil yung pagka nagkaroon ng biglang bugso ng pag-uulan, mabilis babaha kapag may mga basurang nakabara. Number 1 po na problema yan. At doon din po sa mga landslide prone area, umiwas po tayo dyan sa mga mountainous area, at tatigilan na rin po natin yung pagpuputol ng mga puno dahil yan po ang isa sa main reason kaya lalo lumalakas yung hangin. Isipin nyo na lamang mga kaibigan, kapag maraming puno, pinipigilan po nito yung napakalakas na hangin po na idudulot po ng mga super typhoon or bagyo. Hindi po yan nakakapaminsala ng todo, at naiiwasan din po yung landslide dahil hinihigo po ng mga puno yung tubig po o tubig ulan po na nanggagaling po sa kalangitan. Meron din tayong update mga kaibigan na dapat maging handa tayo dahil ngayong buwan po ng Oktubre, inaasahan na posibleng may mga bagyo pang sumunod. Usually ang mga bagyo monthly kapag bare months, pumapalo po yan ng 2 hanggang 3 bagyo, and hopefully nga po wag naman sanang ganoon dahil sunod-sunod na bagyo na yung ating naranasan itong buwan po ng Setyembre. Pinapaalala ko lamang lagi po tayong maging informed, magkaroon tayo ng constant communication plan kung ano yung gagawin natin kapag meron po tayong ganitong trahedya or sinasabi natin na malakas na bagyo. Mag-imbak po tayo ng pagkain para hindi po tayo labas ng labas. Hindi kailangan mamahalin. At least meron lamang tayo mga delata o anumang bigas man, 1 kilo, 10 kilo, okay na po yun mga kaibigan. Mas maganda meron tayong pagkain, hindi tayo labas ng labas. Delikado po kapag ganitong may sitwasyon tayo ng super typhoon, especially yung mga nasa Batanes area. Iligpit din natin yung ating mga gamit mga kaibigan, ilagay natin sa taas para in case magkaroon ng pagbabaha, hindi po ito aabutin at papasukin ng tubig. So yun lamang pong update natin sa lagay po ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules. Meron pa tayong kaganapan at update mamaya, so manatili tayong nakalike at nakasubscribe sa ating channel at pahit ng notification bell. Maraming salamat mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat.